Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin pong subject ay nasa Old Testament po tayo. Page 42 po sa mga hahabol po dyan, sa mga nasa online, at sa mga parating pa lang. Dito po tayo sa Birth of a Nation. Pero bago po ang lahat na yan, tayo muna ay manalangin. Sige, Pastor Romel, open us in prayer. Sige po, tayo po dumulig sa Panginoon. O dakilang Diyos, magpagpalang Ama, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. At maraming salamat o Diyos sa pribileyo na kami po, Panginoon, ay mag-aaral patungkol po sa inyo. Lord, tinataas po ng inyong tagapagsalita ang aming Bishop o Lord, si Bishop Roque. Dalahin niyo po, Panginoon, ang karunungan ay pagkaloob niyo po sa Kanya. Dalahin din po namin, O Diyos, bigyan niyo po kami ng pagkaunawa, Panginoon, sa lahat ng aming marinig, sa lahat po ng aming aaralin. At dalahin po namin, O Diyos, itong pag-aaral nito ay magamit po namin, O Lord, sa iglesia na aming kinabibilangan. Samahan niyo po kami, puspusin niyo po kami ng Santong Espiritu, pangunahan niyo po ang bawat isa. At kami sa dalangin, sa tanging pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so pagtatatag o pagtatalaga, o kapanganakan ng isang bansang Israel, po. Ito po ay common na mababasa po natin sa aklat ng Exodus. The book of Exodus. Pag sinabi kasing Exodus, ito yung departure. The word Exodus means departure or way out. Yun po yung paglalayag, Pag ba sa ibang termino, paglalakbay, yun. Departure o pag-alis. Ito po yung dito po nakatala yung mula sa Ehipto, sila po ay sinamahan ng Panginoon upang makalaya doon po sa lugar po ng Ehipto. The word Exodus means a departure or way out and records the redemption of the children of Israel from Egypt. Ito po nakatala kung paano po hinango ng ating Panginoon Diyos ang mga Israelita mula sa pagiging alipin doon po sa lugar po ng Ehipto. At sa pangalawa po natin, letter B, the Egyptian bondage. Kailan po ito? Ilang taon sila roon? Yung tinatawag na slavery. Ang hirap yata yung kanilang kalalagayan, na maging slave. At kumbaga sa nararanasan nila yung katakot-takot na hirap. Pero hindi naman angkop o sapat yung kanila pong ganansya sa kanila pong mga paghihirap. Sabi nga, about 300 years after the death of Joseph, the children of Israel increased in number until the land was filled with them. Yan po yung istorya, Paano po ipinanganak ang bansa na ito, paano at ano ang kanilang mga mabibigat at mga matitinding karanasan. So, sabi nga 300 taon ang nakalipas at na mamatay si Joseph. Yung mga Israelita doon po sa Ehipto, sila po ay parami ng parami. They were increased in number, hanggang halos mapuno na nila. Di ba? Di ba meron silang lugar doon? Ano yung lugar na kanilang common? Yung barangay nila roon? Barangay o syudad? Goshen? Alala niyo Goshen, Basta nga po, Exodus 1:7. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Biro mo, buong lupain. Ano yung buong Ehipto? Meron lang partikular na lupain. Yun bang lugar lang nila? O halos buong lupain?
Nung time na yon, ang Ehipto ay bantog. Kilalang kilala ang Egypt, ano? Sa ano, sila po yung nagkaroon ng tinatawag Egyptian Empire during that time. Okay, so pangalawa, basa nga po, what happened? 8 po. Sige, Pastor Lumipas Jackie. ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakilala kay Jose. Okay. Hanggang Sa inyo sa Exodus chapter 1 verse 8. No, haba nito, no? Huwag niyo nang basahin ito, no? Sabi nga, the new king of Egypt feared the large group and oppressed them. So, yung bagong hari, no, ng Ehipto, ano raw ang kanya naramdaman? Medyo nagkaroon ng takot, ano, sa pangamba doon sa dumadaming mga Israelita, parami ng parami. So, ang kanyang ginawa, inoppress niya o pinarusahan niya. So, hindi niya ba alam yung naging partisipasyon ni Joseph during his time? Ano ang inyong palagay diyan? Bakit? Hindi niya sinadya niya talaga na i-oppress talaga ang mga Israelita. Alam niya rin, maaari siyempre, king siya, naging hari siya, alam niya yung linyada. Alam niya na mayroong panahon ni Joseph, 300 taon na nakalipas, naging instrumento upang maisalba sila sa famine, di ba? Tagutom. Yun po At naging mabuti ang paraon sa kanya nung time na yon, di ba? Kay Joseph. Pero ito nga, after na pagkamatay ni Joseph, ayun na, iba na naman ang naging hari. Yun nga yung mga possibility. O hindi niya alam, o ayaw niyang alamin, o wala siyang pakialam. Di ba? Maaaring alam lang siya, kaya lang... Maari, siyempre, di ba? Kapakanan ng bansa ang Oo. Tinignan niya ang mga Israelita na threat, di ba? Nasa loob pa naman natin yan. Mag-people power. Baka mag-people power, mag-alyansa. So, sakupin naman tayo. Di ba? Sila naman ang maghari. Mga ganun So, yun po yung mga naging kaganapan. Inoppress nila. Inoppress ng king o ng Pharaoh. So, pangatlo po, pakibasa nga, Pastor Nards. God heard the cry of his people and had already prepared and delivered Moses. Yun. So, because of oppression, what happened? Ano nangyari? Sobrang pahirap. Kanilang maging damdamin. Basa nga Exodus chapter 2 verse 1 muna. may mag-asawang buwan sa lipi ni Levi. Now, a man from the house of Levi went and married a daughter of Levi. So, pagdating ng 431 ng Exodus. And the people, basahin mo. Yes, sir. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that He had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. Ayun. Diba? So the people believed, and when they heard that the Lord was concerned about the sons of Israel, and that He had seen their affliction, then they bowed low and worshiped. Amen? So, ito na po, kasi nga, they cried out umiiyak na yung mga Israelita. Sabi nga, God heard the cry of His people and had already prepared a deliverer. Ayan na po, no? Lumitaw na naman yung isa pong instrumento niya sa kanyang kapanahunan para ang kanyang misyon ay akayin, di ba? O ma-deliver ang mga Israelita from their bondage. So, yun po. Sa pamamagitan po ni Moses.
Tingnan po natin yung account na ito ng chapter 4 eh. Kasi dito sa chapter 4, meron ng tawag ang Diyos eh. Kay Moses. Umpisa ninyo sa verse 1. Sabi roon eh. Then Moses said, "What if they will not believe me or listen to what I say? For they may say, the Lord has not appeared to you." O, di ba? Sinusugo na siya eh, no? O, may mga, ano na to, actually, sa chapter 3, nakita po natin yung pagpapakilala ng Panginoon, di ba? 3:14, tingnan nyo muna yung 3:14. O, 13 muna hanggang 14 ng Exodus. 3. Sinabi ni Moses, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos, aming ninuno, ang aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" 14. Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." Amen. So, ito na po yung kanilang, yung panawagan ng Panginoon o pagsusugo ng Panginoon Diyos kay Moses. Pagpapakita, of course. At pagsama. Yun po yung napakahalagang papel nito ni Moses bilang deliverer, no? Yun po yung birth of the nation. Yung sa letter C, ito na po, no? In connection to Moses, ginawa po siyang deliverer. Number 1, tingnan natin sino siya. Ano ang kanyang as deliverer. Basa nga po sa Acts 7:23. Ang habang talata, ano? Anong meron diyan? Ano ang inyong sariling pagpapaliwanag dito po sa aklat ng mga gawa? Kapitulo 7. Basahin nga ninyo sariling isang lang. Bahapyaw na basa, may sariling basa, wag lang magmalakas, tapos ipaliwanag ninyo kung anong meron diyan. 7:23 to 36. Anybody? Apa? Noong siya raw po ay mag-aapat na taong gulang, 40 years. Nang alin? si Moses ay napagkabag ang kanyang puso upang dalawin ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng Israel, ang mga kababayan. At nung makita niya na mayroong parang naagrabyadong kababayan niya, ang pati kanyang pinagtanggol Tanggol niya. ng kanyang kababayan hanggang sa napatay niya yata yung Egyptian. Ito po yung Ano pa? Dagdagan nyo. May nakita siyang nag-aaway na kapwa niya Israelita. Kaibigan. Tapos, may nakakita pala sa kanya. Gagawin niyo rin ba sa akin? Yung sumunod, sumunod. May unang senaryo, yung pinapahirapan ng, ng isang Ehipto. Tama ba? Okay. Yung kapwa niya Israelita. So, ano yung ginawa niya? May nakita na naman siya. Pinatay niya. Pinatay po niya. Pinatay niya yon. So, kala niya wala nakakaalam. Tama ba? Okay. Sumunod na senaryo, May nakita siya. nag-aaway naman yung parehong Israelita. So, Nagsabi niya. Kaso hindi niya nakikilala siya. Yung pala ay nakakita sa kanya. Gusto niya, concern siya, no? Gusto niya kawatin, ayusin, para hindi na maging magulo. Kasi blood is thicker than water, eh. Pero nagulat siya, no? Sabi ng isang Israelita, gagawin mo rin ba sa amin ang ginawa mo na nakaraang araw? Doon sa, sa Egyptio. Doon, nung malaman niya na meron palang nakakaalam sa kanya pong ginawa, what happened?
nagkaroon siya bishop ng ng realization na gusto niyang makatulong sa kanyang kababayan. Gusto niya makatulong. Sa halip na yung response sa kanya dapat is matuwa, nagkaroon pa sila ng doubt. Imbis na magkaroon sila ng kasi parang victory sa kanila yun. So, ipaayos nila, no? yes, Yung kanila sigalot, ano? Nagkaroon pa siya ng pinagdudahan pa siya na to the point na may ibabalik sa kanya yung ginawa nung nung pagpapatay. Papatayin mo rin ba ako? Kami, na pero lang ginawa mo. Kaya naman tumakasyat na ni Ransel. Yun. no? Dahil doon, At doon siya napilitan napagkasama. siya na Tumakas. umalis doon sa Egypt, no? Kasi pag nakarating sa Paraon, papatayin din siya. No? Kaya yun ang kanyang ginawa. So, ilang bahagdan yung buhay ni Moses. Ilang taon siya? 40 years. 40 years lang ba si Moses? Bali, 120. 120. Di ba? Meron 120 years. Sino yung gusto mabuhay ng 120 years? Ayun na. Panahon natin ngayon. Hindi ba ka na yata? Meron po. Japanese Yun nga eh. 120 years, ano? mga European. So, meron pong tatlong bracket eh. No, tatlong bahagdan ang buhay ni Moses. Ano yung tatlong na yon? Yung unang 40 taon ni Moses, nasaan siya? Nasa Egypt. 40 years siya doon, nag-enjoy doon sa Egypt. Kaya si Moses may pinag-aralan yan, di ba? Prinsipe yan sa Ehipto. Pero sabi nga ng aklat ng Hebreo, mas pinili niya pa ang magdusa kasama ng kanyang mga kababayan. Kaysa naman ma-enjoy niya ang kayamanan ng Ehipto, mawala naman siya kay Lord. Di ba? Mahiwalay naman siya sa Panginoon Diyos. Ang ganda ng ganung klaseng mindset, ano? Karamihan hindi bali nang mahiwalay ako kay Lord, basta ma-enjoy ko naman ang mga kayamanan ng mundo. Daming ganyan, di ba? Inupinan na po nung anak ko. Ang dami. Kuya, Di ba? busy ako sa kaiikot sa buong Oo. mundo. Twice a month. Yun nga eh. Baka sakali, hindi ka nang bumili. Yung unang gabi ng lamay, Oo. sabi ko, nandito Ayun na- na. Yung offer, yung offer ng mundo. Inupiran ako, siyempre, may kapartikan dun sa biyaya. Kaya nga, paano? Hindi ko nang bumubo. So yun ang buhay ni Moses. 40 years na nag-enjoy siya sa Egypt. At another 40 years, saan siya? Midian. Sa Midian. Di ba? So anong ginawa niya sa Midian? Siya nakapag-asawa. Doon siya sa ang tawag na School of Wilderness. Nagpastol. Di ba? At doon na sila yan sa Cebu. Oo. Pero sa Midian, doon niya naman nakadaupang palad ang Diyos, ano? Amen. Doon din siya tinawag, ano? Doon din niya nakita ang Panginoon, di ba? Sa burning bush. Amen. So nandiyan din ang pagsusugo sa kanya. Sabi nga ito. Tapos yung another 40 years, okay. Nasa ano naman ang ginawa niya? Last 40 years niya. Doon niya na ginampanan ang pagiging deliverer. Bumalik sa Egypt. Oo, di ba? O ibig sabihin, nagsimula siyang maging deliverer at the age of 80, pataas, hanggang 120, di ba? O kaya, ilang taon ka na, Pastor Nards? 70 po. O 70, 6 na taon pa, tapos gawin ka deliverer ni Lord. May 10 pa. Tama yung kuling ko. Tagapin mo na. Tawagan mo lang ako. At the age of 80. 80 anyos ang sinugo, no? Parang Tapos yung iba parang ayaw ng pumalaot. Narinig ko nga sa isang nag-enroll sa atin Sabi daw ng pastor nila, dahil matanda na yung miyembro, huwag ka nang mag-aral. Wala ka nang mapapala. Wow. No, di ba? Di ba mga ganun? Hindi walang habang tumatanda,
Kailangan lalo ka nagiging matalas, ano? Oo. Amen? Pag hindi ka nag-aral, pupurol ka eh, di ba? Pupurol. Kaya nga, pumupurol eh. Kaya, Kaya kung ating mga bata, kaya nga, study to show yourself approved unto God. Tuloy-tuloy para tayo po ay natin alam kung yan ang panahon mo para ikaw ay gamitin ni Lord. At ang ginagamit ng Panginoon, siyempre talaga malalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon o sa salita ng Diyos. So yun po yung tatlong bahagdan ng buhay ni Moses, 40 taon sa Ehipto, 40 taon sa wilderness, at 40 taon naman na ginamit siya ng Panginoon to become a deliverer sa bansang Israel. Amen? Pagdating po sa sumunod dito po na account, ito na po yung kwento. Moses' birth and preparation. Yan, yung kapanganakan niya. Yan. Kinukumusta po kayo, Pastor Nards ni Belio Latam. Jennifer, di ba yung inano mo rito? ayaw po. Oo nga pa. Ano na po, active na po. Praise the Lord. Praise the Lord, ano na Hindi po. ko siya araw-gabi. Oh. Awa ng Diyos na Amen. Thank you, Lord. tuloy-tuloy na po siya. Praise God. Ayan, kinukumusta nga po kayo. Oh, Hi po kay Pastor Nards. Bless po. Tuloy-tuloy lang. Ayan. So, basta Exodus 2:15. So, yung kapanganakan niya. Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. And he sat down by a well. Ayan. Ito po, sa 2:15, Kasi nga, chapter 2, ito po yung account ng birth of Moses. At dito naman, sa verse 15 ng chapter 2, ito na po yung tinatawag na Moses escape to Midian. Sabi ulit doon, when Pharaoh heard of this matter, he tried to kill Moses. But Moses fled from the presence of Pharaoh and settled in the land of Midian. And he sat down by a well. Ayan, tago siya, di ba? Biro mo, para unang papatay sa'yo. Tago ka na sa pinanggalingan mo, di ba? Yun po yung kanyang At yun nga po, from 2:15 na yan, naranasan niya yung tinatawag na exile, or exilic. Para bagang tapo, pinatapon ka, nagtago ka, di ba? Ang pinagtagoan mo talagang kilalang tao. Hanggang chapter 4 verse 18, po, yung kanyang pagtatago o pagtungo doon sa lugar ng Midian. At pagdating po ng chapter 4, verse 19 hanggang 23, ito na po yung pagtawag kay Moses. The call of Moses. The Moses call. Amen? Okay, 4:19 to 23. Matapos sa paalam, sinabi ni Yahweh kay Moses, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay na ng lahat ang mga taong ibig tumatay sa iyo. Kaya sinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak, at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkot. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ni Faraon ang mga kababalaghang pinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya. Pinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Okay. So, ito, sabi nga uli, ito na po yung Now the Lord said to Moses in Midian. When he was in Midian, the Lord said to him, go back to Egypt. Magbalik ka doon sa Ehipto. Bakit siya pinababalik? For all the men who were seeking your life are dead. Aba, kita mo, Ayan, ang ganda ng mensahe, Natural dead yun. For all the men seeking your life, lahat ng mga tao na nagbanta sa iyo, gusto pumatay sa iyo, patay na.
Kita niyo yung mga mabigat natin din karanasan, ano. Itong The Life of Moses, ang dami akong 80 years old. nakita rito mga katotohanan din na nagiging karanasan natin, no. Katulad ni Moses, called by God, di ba? Ang Diyos ang siya nagtatanggol sa kanya. Di po ba? So, ang linaw, sabi rin, no? Lahat ng tao, na gustong pumatay sa iyo. Ano yun? Pinatay ko na? O. Patay na, di ba? O, yun ang- already dead, di ba? Sabi ng Lord sa kanya yun, Meron ba mga tao na nag-ano sa inyo, yung nag-alipusta sa inyo, no? Tapos, kinuha ni Lord. Mayroon po. No? May mga ganun, ano? Mga ilang May mga tao nang api sa atin. O, ilan na? Siguro nasa 5 yan. Hindi na mabilang. Sobrang May nasa mga 5. ganun, oo. Tayo, when you are truly called by God, tapos inaapi-api ka, Oo. Meron po. di ba? Yung sinisira yung buhay mo, ginagawan ka ng mga pangit, di ba? Huwag ka lang, huwag kang gaganti, ipaggaganti ka ng Panginoon, ipaghihiganti ka ni Lord. Amen? Pag siya yung gumante, wala kang ron, di ba? Wala kang sagot, Si Lord ang bahala doon. Pero, personal yan. Kung karanasan ko rin yung mga ganyan, Karanasan nyo rin yan. Di ba? Ilang tao na yung mga ganyan na mga nang-api. Pero nag-cry out ka kay Lord. Amen? Humingi ka na ng tulong kay Lord. Lord, ikaw po ang bahala, di ko kaya ito. Magugulat ka. Pag ikot ng panahon, ikot ng panahon. Amen? Maagang kinukuha ni Lord yung mga nang-aapi sa mga lingkod ni Lord. Tama ba? Ito po. Mga ganun no? Hindi tayo nagpipray. Hindi naman. Ayan na Pinapasagos naman. Hindi ba pinaparan? Merong isang dumarating yung box namin galing sa bansa. Kinukuha yung pangalan namin, ni Mrs. Ikaw may binabahala. Kasi na, pinagpipray ko lang siya araw ko din. Oh, wala na ngayon, nilibing na. Kasi yung namatay. Okay, so pagdating ng verse 20, ito na kasi yung calling no? So Moses took his wife and his sons and mounted them on a donkey and returned to the land of Egypt. Moses also took the staff of God in his hand. Diba? Matindi yung tawag sa kanya, no? Sinama niya asawa niya at yung mga anak niya. Sinakay sa donkey. Anong kaya isip ng mga anak niya at ng asawa niya? Balik na tayo sa Egypt. Susugod ka sa gilid sila Alam ba nila gera yon? Alam ba nila digmaan yon? Oo. Hindi kaya inisip nila Bisita lang. di ba? Tourist lang tayo, tourist. Di ba? Pati bata. Oo. So, yun ang ano yun parang land of yung tinatawag na flowing of milk and honey during that time no? Parang Amerika ngayon yan Di ba? Oo. Pero may mission May mission si Moses. Hindi ko lang alam kung alam ng mga anak niya at ng asawa niya. Di ba? Malamang pinaalam din ito no? So, Kaso katuwang na yung bisat katuwang na yung nag-worship sa Diyos. oo nga Kaya Kasi hindi lang. siguro. Oo. Kapag siguro, Sabi ng verse 21, the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders which I have put in your power. Amen. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Grabe Siya rin pala Grabe, magpatigas ng no? puso. Kapag matigasin ko yung kanyang puso. Subok talaga. Amen? Sabi ni Lord sa kanya, pag nandoon na kayo, pabalik na kayo sa Ehipto. Ano mangyayari? Siguraduhin ninyo. O siguraduhin mo
Na? Ano yon gagawin niya? Pakita yung mga himala. Mahimala. Gagawa ka ng himala. Amen? Amen. Sa harapan ni Pharaoh. Meron na binanggit ng mga himalang mga ganap, ano? Good evening, good afternoon po. So, yan po yung ano eh. Pero, sa kabila ng sandamakmak na himala o mga himala na ipapakita kay Pharaoh, ano sabi roon? Pagmamatigas yun. Oo. Papagmamatigasin ko ang puso niya. Anong purpose? Bakit ano? The Lord hardened his heart. Para sumukin si Moses. Para ano po? Dahil yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga tao. Para lalong ipakita, Mahayag ang lalong mahayag Kaya ng kanyang kapangyarihan. ang kanyang kadakilaan, di ba? Ang kanyang kaluwalhatian in the very presence of Pharaoh, di ba? Kasi yan yung ano eh. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Si Lord ang nagpatigas ng puso niya. Lahat ng pagkakataon ba si Lord ang nagpatigas ng puso ni Pharaoh? Pag sinabing the Lord hardened his heart, what does it mean? Or ano? O talaga matigas na ba ang puso ni Pharaoh? Pinatigas yung Tinatigas ang puso. Sumukin si Moses. Para subukin yung Um, pagsunod. Yan. Kasi merong ano yan, merong debatable na papasok diyan kapag yung terminology na yan. Is it the Lord hardened the heart of Pharaoh? O is it Pharaoh that truly hardened his heart? Yung sinabi kasi ng Ano? Sinabi na yun. Yeah. Pero kasi dito, sinasabi dito, the Lord hardened Pharaoh's heart. No? Pero kung picture out natin sa pamamahala niya sa pag-api niya sa mga Israelita, matigas na yung puso niya. Oo, hindi naman Oo nga, yung pagpapahirap niya lang na ginawa, di ba? Talagang matigas na yung puso niya. Oo. For 300 years. Wala namang magandang pinagkita na ano. Dati lang matigas, pinatigas pa lalo. Most hardy. Oh. Ano ibig sabihin, yung mga matigas ang puso, lalong pinatitigas ang puso. Tigas na. Good Para afternoon po. ma-demonstrate yung kapangyarihan Diba? niya, yung Tigas ng God's ulo mo, glory. sige, bahala ka sa buhay mo. Lalo kang magyayabang. Diba? Yung parang ganun, ano. Okay, so, yun po yung, ano. Di ba po, Bishop, this is not the same Pharaoh before. Di ba yung Pharaoh na iniwanan niya not the same Pharaoh na pumuliko siya. Kasi after 40 years Then sabi niyo, lahat po ng mga nagbabalak Lahat sa kanya. nang nagbalak sa kanya, Ibig sabihin, hindi na siya yung Pharaoh dati. oo, Bagong Pharaoh na po siya. bago pa, oo. Totoo yun. Kasi ibang Pharaoh na, sabi namatay na lahat. Then, yung pinatigas yung puso, maaaring pinatigas po talaga. No? Oo, tsaka matigas na talaga yung puso niya. Diba? Kasi during that time, yun nga, yung mga paraon, ano pa lang yan, parang dynastiya kasi eh. Dynastiya yung paghahari nila eh. So, ganun. Tama yun. Sabi ro, patay na eh, yung mga nagtangka. Pero Diba? yung ano po, kung titignan po natin sa present ano po natin, talagang meron po silang discrimination pagdating sa ano, parang sila yung Yung, Above. yung ano, yun ang mindset nila. kaya Yun ang matigas thinking lang po nila. siya. Oo. Ang tingin niya pala sa sarili na Diyos. Yes. Yun ang ano nila mga Egypt kasi, mga bantog, sikat eh. yun po, Hanggang ngayon, ano? Ito yun. Kasi nga, ano sila eh, pinagpala o maraming mga biyaya, maraming mga kayamanan, di ba? Mga ginto. Okay, sa verse 22 ng chapter 4, then you shall say to Pharaoh, sabi ni Lord sa kanya, no? That says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Ayan, may pumasok yung salitang firstborn.
Diba? Ano ba ibig sabihin ng firstborn? Panganay? Panganay. Meron bang ibang kahulugan yung firstborn? Oh. Sino yung unang nakakilala sa Panginoon? Okay. Siya yung unang sa family ikaw. So, nung sinabing my firstborn, is it referring doon sa, kumbaga sa yung eldest of the eldest, o ganun, elder? O ang firstborn na tinutukoy rito, nung binanggit na firstborn, it is not referring doon sa unang ipinanganak, o ganun. Eldership. O yung firstborn dito, first above all. Di ba? First above all. First over, first overall. Iba naman yung first overall. Kay Christ naman yung firstborn na yun eh. Di ba? Pero firstborn in connection to Egypt, to Israelites eh. So, ginawa niyang pangunahin. No? First overall. That is the meaning of the firstborn in connection for that. Parang priority. Yun ang purpose niya talaga. No? Ibig sabihin, mula sa kahirapan, mula sa slavery, hinango ko kayo, hinango kita. So, tapos tinagurian na siyang, Israel is my firstborn. Pag sinabi firstborn, apple of an eye eh. Ni Lord yun eh. Di ba? Ganun na naging trato niya sa mga Israelita. Di ba? Oh. Amen. So, pagdating ng 23, so I said to you, let my son go that he may serve me. Kalipunan nito, no? Si Moses ba tinutukoy dito? General yan. Hindi, no? Buong Israelita. Israel. Opo, tinawag niyang yung kabuuan ng mga Israelita, tinawag na firstborn, tibayan na mga first overall yan, an apple of an eye, no? Meron akong paglingap diyan, kaya sabi ng 23, no? Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn. So I said to you, let my son go, that he may serve me. Anong purpose? Let my son go. What is the purpose? That he may serve me. Amen. Palayain mo na yung aking bayan, yung aking anak, upang makapaglingkod na sa akin. Amen? Makasamba, makapaglingkod sa akin. So, pero sabi ng 23, but you have refused to let him go. Amen? Alam na ni Lord, The Egypt refused to let Israel go. Amen? So, behold, I will kill, your son, Firstborn. your firstborn. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo palayain yung firstborn ko eh. Diba? Yung yung apple of an eye ko eh. Diba? O, ito gagawin ko sa iyo. Papatayin ko ngayon yung panganay mo. Yun ang totoong panganay. Amen? Oo. Yung anak mo ngayon ang aking ipapalit diyan. I will kill your son, your firstborn. Ayun na po, yung mga naging kaganapan. O, panlima, ito naman yung account ng Moses returns to Egypt. And what happened when Moses returns to Egypt? Chapter 4, verse 27 to 31. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moses. Sinalubungan niya si Moses sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila ay magkita.
Sinabi ni Moses kay Aaron, ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang pinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moses ay sinabi niya Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moses ng kababalaghan sa harapan nila. At naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalo ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Amen. So, when Moses returns to Egypt, ito po yung mga naging kaganapan. Sabi nga number 27, Now the Lord said to Aaron, Go to meet Moses in the wilderness. Meron siyang kinausap niya naman si Aaron, samahan mo si Moses, makipagkita ka kay Moses doon sa ilang. So he went and met him at the mountain of God and kissed him. Nagpunta si Aaron, nakipagkita sa bundok ng Diyos, mountain of God, and kiss him. Yung batian nila, kiss, Kaya yung mga... Ano kaya? So yan, Bishop, itong kapatid ng asawa to niya, o bayan, o Sina? si Aaron? Si Aaron. Si Aaron. Oh. Ano to eh? Kapatid niyang panganay. Magkakapatid niya. Kapatid niyang Panganay. Si Miriam, Aaron, si Moses. Bunso si Moses. Parang ano yan, kuya niya, tsaka ate niya. Kuya niya po, tsaka Miriam, at tsaka si So, alam mo, pwede. yung mas younger, siya yung tinawag ng Panginoon. Pwede naman yun Ito na po. Pero yung kiss, paano? Yun yung batian nila. Verse 28, Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him, and all the signs that he had commanded him to do. Sabi, Then Moses and Aaron went and assembled all the elders of the son of Israel. Nagpunta na sila, And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. So, spokesperson niya, Siya yung parang spokesperson. spokesperson, Kasi utal eh. utal ba? Utal pa siya? O ano? Parang utal eh. Hindi raw siya masyadong marunong magsalita. Kaya nagreklamo siya nung nutusan niya. Sinuboy na Utal. siya. Hindi kaya utal siya sa lingwahe nila? so parang maiksi Hindi yan masyadong marunong. Kasi aral yan si Moses Take note, aral yan sa Egypt. Educated yan. Edukado yan sa Egypto. reklamo niya. 40 taon siya sa Egypt. Sinabi niya na Hindi siya gano'n siya marunong magsalita. Yeah, di ba? baka nailan niya lang. Bakit utal ako o ano? Parang mga yung diction Siguro yung parang sa tingin ko Bisaya, yung tapos sa- yung diction mga na- Cebuano kakausapin ko Di ba? Parang gano'n Bisaya yan Di, siguro Hindi kasi parang... hindi ako fluent. Parang hindi kaya gano'n Mga Hebreo. Hindi Oo. naman natin kuha yung Hebreo lumaki ako sa Egypt Pag-usap ko. Magaling siya. Kasi Aaron Kung naman, lingwahe ng Egypt, no problem. kasi Aaron po ang pinapakausap niya. Oo, kaya. Di ba? Yung buhay ng yung buhay. Wala yun na. Masyado. Laking siya Amerika. Kaya, di ba? Kahit ako, halimbawa, taga saan ka, Pastor? San Carlos, Pangasinan, doon ako pinanganak. Papanggalat to kayo na ko ng mga kausap ko, hindi ako makasagot. Oh, yun ang mahirap. Doon ako pinanganak, pero hindi ako marunong magsalita ng Panggalato. Kasi kung ano po, siya, kung uutat-utat po siya, Hindi. hindi siya gagawing pero. Oo, hindi yan Siya yan. yung next in line para maging pero Kasi kung ganun Yes. ang panalita niya, parang hindi siya qualified as Oo. Matalino yan, may pinag-aralan yan. Diba? Prinsipe yan. Dapat prinsipe nga yan Papalit nga sa pero yan Doon siya lumaki sa Egypt.
Nung sinabi niyang utal siya, anong mindset natin kagad noon? Parang ayaw lang. Akala natin, yung dila niya, Exit. di ba? Hindi na siya Pero, yung tama yung sinabi, maaaring sa diksyon ng lingwahe ng Hebrew o Baka ng doon mga siya Israelita, hindi siya fluent. Saka di siya nag-ilang Hindi siya alahan. Kasi Egyptian siya eh. Oo, Egyptian siya eh. Doon siya lumaki. Mga Israelite Yes. parang hindi Papaunawa niya niya. express yung Biro mo, 40 years ka na, punta ka ng media, di ba? O nasa wilderness ka, 40 years ka, nasa Egypt ka, doon ka lumaki, doon ka ng gano'n. Oh. Lalo na't puro leaders yung pinagtitipon niya. Yung magaling sa Hebrew yun. Kasi Naalala ko nga, opo ko, 7 years lang doon sa Kuwait eh. 8 years yata. Pagdating dito, hindi marunong mag-Tagalog eh. Yun yun. Ganun talaga ang mga... Kailangan pa namin ipa-tutor ng ng Tagalog, Tagalog ang tutor. Tapos unti-unti natututo, Barok ang Tagalog niya. Unti-unti natututo. At di ba kita inano ko lang, yung ano na yun ni Moses, bakit sinabi niya, utal ako, o umid ako, or whatever. Hindi dahil Baka sa mga Illiterate siya or whatever. Nag-alala. Hebrew sila eh. Yes, sa lingwahe ng mga kababayan niya. Kaya kailangan merong interpreter. Interpreter. Yes. Di ba? Mga Kaya kailangan mo si Si Aaron. si Aaron, fluent yan, doon lumaki yan, yan, di ba? Ganun. Di ba? Yun ang mga... mga Okay. Verse ano yan? 31 na, no? 30 muna. And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. Parang ini-interpret niya siguro doon. Kasalita siguro siya ng Egypt. And then ini-interpret naman ni Aaron. Parang Korean, tapos English, tapos Tagalog. Di ba? Sa Korea, may sinabing ganito, tapos in English ng isa, the wrath of the Lord is coming soon. Tapos in English naman, tinagalog naman ng isang Pilipino, ang mga daga ng Panginoon ay parating na. parehong sound eh. Di ba? Kita yan. So ngayon na yun yung kalalagayan ni Moses na yon. Yun ang posibilidad, kaya ganun ng Kaya interpreter talaga si Aaron pinatawag. Okay, verse 31. So the people believed, and when they heard that the Lord was concerned about the son of Israel, and that he had seen their affliction, they bowed low and worshiped. Amen. Diba? Ang taong bayan ay naniwala na nampalataya nang marinig nila na ang Diyos na kanilang si Yahweh ay nagmamalasakit sa mga anak ng Israel o the sons of Israel. Diba? At merong concern sa kanilang mga kahirapan. The Lord is very, very concerned for them. Ang naging tugon, nung malaman nila na ang Diyos ay concerned sa kanila, yun, di ba? They bowed low and worship. Walang dahilan para hindi mo siya paglingkuran, At suko ang buhay sa Panginoon. Okay, sumunod na senaryo, Moses before Pharaoh. Ito na po yung palitan ng mga pag-uusap. Ano po? From chapter 5 verse 1 hanggang chapter 12 verse 36. Ayan po. At pang-pito, the first 9 plague. First 9 plague. Chapter 7 verse 19 hanggang chapter 10 verse 29. Tingnan nyo na lang yung unang siyam. Ano po? At yung pong mga plagues na yan na ipinadala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Moses din, using Moses by Yahweh, ito po ay mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Ehipto.
Kung inyong ano yan. Ano yan? Kaya maraming Diyos-Diyosan ng mga Egypt eh. Di ba? Kaya kinikilala nila ng mga ano yan. Pero later on, noon nga, nung pinadala itong mga plagues na ito, ito pala mga Diyos-Diyosan natin, mga salot. Di ba? Sinalot sila eh. Kaya para ipakita na naman. Kaya lagi ang pinagmamatikas eh, yung puso ni Pharaoh, para ipakita lahat ng mga ano ito, mga signs and wonders na ito. Mga himala na ito. At yung pinaka lundo ng kapangyarihan, no? The 10th plague. Ano ito? Death of the firstborn. Kamatayan o pagkamatay ng mga panganay. Di ba? Doon sa Egypt, ha? Pero pag yung Israel, hindi. Kapag anong dumaan yung salot, what happened? Yung mamumuksa, pagka nadaanan ng bahay, may bahid ng dugo, magpa-pass over. Diba? Lalagpasan ng bahay. Pero pag ang bahay ay nadaanan na walang pahid ng dugo, no? Sino mang panganay, ano mang panganay yan, hayop man yan o anak man yan, mamamatay. Kaya lahat ng bahay may panganay. Tama ba? So, ibig sabihin, noong gabi na yon, lahat ng bahay sa Egypt umiiyak. Tama? Ayun nga lang, aso namatay, umiiyak na. Umiiyak na yung di ba? Ito, lahat ng panganay. Yan po yung pinaka In the book of Exodus chapter 11, verse 1 hanggang chapter 12, verse 3. Yun na po yung huling salot. 10 salot po yun. At after that, yun na. The departure na, di ba? The Exodus, the departure. So, sa kanilang paglalakbay, mayroong mga station. Ginanap nila yung first Passover. Amen? Chapter 12, verse 1 hanggang 28. At ito po ay, yung Passover na ito, it was a type of Christ's death. No? Basa nga po 1 Corinthians 5:7. 5 verse 7. Yes. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Okay. So, ano ang kanilang kinain? Tinapay na ano? Walang lebadura. Walang libadura. Walang pampaalsa. No? Type pala yun. Type. No? Yung tinapay na may pampaalsa, yun ang common na yun ba yung common na kain nila sa bakery, di ba? So ngayon nakakain ng tinapay na walang pampaalsa. So merong significant, merong typology. Ano uli yun? 1 Corinthians 5:7. Bakit pinapaalis? Ulitin nga po, pakibasa nga po 1 Corinthians 5:7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, lumang pampaalsa, yung kasalanan. upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pagpapaalsa. Okay. At talaga namang ganyan kayo sapagkat nahanda ng ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Amen. So, yan Kaya pinapaalis na yung yung lumang pampaalsa, which is sin, kasalanan. Tanggalin ang kasalanan. Amen. Kasi meron nang inihandog, Okay, that is the first Passover. Pangalawa, Israelites live healthy and wealthy. Aba. Ito po ay nakatala sa Exodus chapter 12, verse 36 to 38. Sige, tingnan natin.
12, 36 to 38. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptian. And the children of Israel journeyed from Ramses to Succoth, about 600,000 on foot that were men beside children. And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds even very much scattered. Anong average difference ba na Okay. dami ng mga babae sa lalaki? Meron ba silang survey? Anong meron? Anong nangyari sa kanila? What happened to them? Ano po yung, sa Tagalog po at Ibinigay ng mga Egyptyo ang mga anumang hindi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsan nila ang kayamanan ng mga Egyptyo. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Succoth. Humihigit kumulang 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. Wow. So may mga Egyptian din na sumama sa kanila. Kaya yun ang tanong ko, ano kaya ang survey ng yung rate ng dami ng mga babae sa mga lalaki? Ratio. Kasi ang madalas na nababasa natin ay 600,000 lang. Malaki na yun. Eh, sinabi pa rin tungkol pa sa babae at bata. Tapos may sinabi pa dyan na maraming hindi Israelita ang sumama. So, more or less ba ito? Nasa 1 million ang naglakbay. Merong bilang ang ang mga lalaki lang. Mga Meron ba? lalaki lang. May bilang ang mga lalaki. So, ano kaya ang ratio ng bilang? Mga Ng babae at lalaki. lalaki, no? Kaya nga, di ba? Pangmata. So talagang 1 million. Pahigit. Pwede doble. Doble. Kasi Palagay natin. yung mga may pang- common na yung doble, ang babae. Mga asawa. Minsan mas maraming babae. Sa Diyos nga, daming babae. Doble. Marami bang babae, no? O lalaki? Ipalagay na natin, pinakababa, 1:1. Sa Oo. lalaki, Sa babae. babae. 1.2 million. Doble, di Ay, ba? maraming hindi Israelita Eh, may anak sumama. pa. Oo, ayan pa. Hindi lang 600. Kung tuusin natin, ilagay natin sa 1:1 ang ratio. May sa milyon. Mga 1.5 siguro lahat na. Kaya Okay. malaking biyak yung dagat sa isang milyon. Oo. Sabi po ng Exodus chapter 12, verse 36 to 38, and the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians. Ito ay talagang act ng Panginoon, ano? Galaw ng Diyos, ano? Kaya gumalaw ang Panginoon, nakaranas sila ng favor in the sight of the Egyptians, di po ba? So that they let them have their request. Di ba? What happened? Pinagkaloob nila yung kanilang mga request. Siguro, pagpasok sa bahay, binalikan nila yung mga bossing nila, yung mga amo nila. akin na to. Sir, baka naman po pwedeng dalhin ko na ito. No? Pagkor. Namigay pa lang yung tips eh. Nag-flander nga nila parang hindi makapalag. Kaya pala siguro maraming sumama kasi kinuha mo na lahat. Sumama na lang Kaya ako. nga Di ba? Pagka gumalaw ang Diyos, wala magagawa yung tao, no? Yun nyo, pag ang Diyos ang siyang kumilos, kikilusin niya pati yung mga tao. Wala. Amen?
Kahit sa atin, sa ministry na ginagalawan natin, pagka ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay ng mga miyembro natin o ng mga tao na miniministeryohan natin, no, pagpapalain ka niyan. Amen? So, kaya asa tayo kay Lord talaga at gawin natin pinagagawa niya sa atin. So that they let them have their request, thus they plundered the Egyptian. Nasamsaman nila, no? Simpleng samsaman ito, no? Dahil sa takot, ano? Parang nahidlog. Wala hirap-hirap. Wala na eh, no? Pag pinamigay ng Baka sa takot nila, eh, umalis na nga kayo. Sige, ito na. Oh, ito pa. Sige na. Alis na kayo. Kasi baka mamaya. Mamatay lang ng anak ko. Oh. Di ba? Yung panganay, ano? Kasi lahat ng bahay may patay eh. Namatay yung ano. Pinaano na eh. 37. Now the sons of Israel journeyed from Ramesses to Succoth. Ayan. About 600,000 men on foot. Aside from children, 600,000 men. Doble mo na lang yan. O, di ba? Men and women. Hindi magiging 120,000. 600,000. Ano? 1,200. 12.2 million. O, di ba? O, parang gano'n, no? 600, di ba? Doble. 1.2 million. Iba pa yung bata. So, yun po yung ano. Meron pang mix mo. Tapos verse 38, a mixed multitude also went up with them along with the flocks and herds, a very large number of livestock. Amen? Kita nyo, no? Dahil nakita po ng multitude na ito na sinasamahan ng mga mga Israelita ng Panginoon, siguro ito na yung sinasabi, no, sama ako sa inyo. Nagmamakaawa pa sila, no? I will go with you. Saan man kayo pumunta, sama kami. Diba? Pagka nakita ng mga tao, pinagpala ka. Amen? So, yun ang ano eh. Okay. Tingnan natin yung ano, yung binabanggit naman sa Awit 105, verse 37. At kanyang nilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga dibdib. Wow. Then he brought them out with silver and gold. What? No? Na-plunder talaga yun. No? Inilabas. Silver and gold din. And among his tribes, there was not one who stumbled. Amen? Yung mga nagtitiwala kay Yahweh. Pero may mga pasaway kasi siya sa later on eh. Di ba? No, yun. So, yun po yung naging ano. They were very healthy. Very wealthy. Sarap na no? Healthy ka na, wealthy ka pa. Amen? Merong healthy, hindi wealthy. Amen? Meron namang wealthy, yun nga, hindi healthy. Di ba? Healthy na lang ha. Yaman na. Anong gusto mo? Healthy ka, pero hindi wealthy. Healthy naman. Health is wealth. Both sana eh, no? Di ba? Pareho eh, no? Pero masama, mayaman tapos. Wealthy ka, hindi ka naman, wala ka naman kay Lord. Di ba? Wealthy ka, tapos masasakitin ka. Di ba? Pinapulit ko kahit wala kong sistema. Okay, next. Ito na, yung nila, paglalakbay na nila. Tapos ng Passover, yun na, naglakbay. Sa paglalakbay nila, napunta sila ng Red Sea. Di ba? Exodus chapter 14. Ayan po. Yan na yung plea ng mga Israelita. Balikan nga natin, lalo na yung verse 13. Ito nagrema sa akin yan eh. Yung mga talata na yan. Chapter 14. From verse 13 hanggang 14. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot.
Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo niligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muli makikita ang mga isyong iyan. Pagtatagol kayo ni Yahweh, pumamatag kayo, lamang kayo. Amen. Di ba? Pwede ba natin i-claim din yan? When we are experienced trouble, yung great trouble in life, ano? So, yung inaapi-api ka, yung dinuwahagi ka naman ng mga tao, ano na, pinagagawa. So, kasi nawala na ng loob nasiraan na ng loob yung mga Israelita Dagat na yung susunod nila. Sukol sila, sukol. Di ba? Nasa dagat, nasa tabing dagat na sila. Ano susunod nila? Pinanggalingan. Ayun, parating naman to mga Egyptian, ano? Egyptian Oo. army. So, dagat, tapos maaaring bundok, di ba? Oo, wala. Tataas ng burol, ano? Tataas ng bundok, ano? Pag nakapunta ka sa... So, eto nga Now, sa chapter 14, verse 1, Now the Lord spoke to Moses and saying, Tell the sons of Israel to turn back and camp before Pihahirot, between Migdol and the sea. You shall camp in front of Baal Sipon and opposite it by the sea. For Pharaoh will say to the sons of Israel, they are wandering aimlessly. Sabi ng Pharaoh, no, nagwa-wandering daw. Aimlessly. Lalakbay, wala patutunguhan, hindi alam kung saan tutungo. In the land, the wilderness has shut them in. Sabi ng Pharaoh. Then I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after them. And I will be honored through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord, and they did so. Amen? Dito may hinayaan ng Diyos, matigas yung kanilang mga puso. Para lalong makita nila kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Amen? So, nung sila po ay sukul na, ito nga po, ito yung kanilang mga paninisi. Sa verse 11, verse 12, Then they said to Moses, Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Kita mo na, no? Katatapos na ng mga himala, 10 yan, ha? Na himala. Ngayon, sinisisi na naman itong leader nila. So, why have you dealt with us in this way? Bringing us out of Egypt. No? Tapos verse 12, Is this not the word that we spoke to you in Egypt? Di ba ito sabi namin sa iyo? Nung nasa Ehipto pa tayo? Iwanan nyo kami, leave us alone. That we may serve the Egyptians. So, may problema, no? Tinisi yung leader. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Mas mainam pa sa amin ang maglingkod at buhay. Di ba? Isa naman mamatay sa ilang. Amen? Alam niyo, hirap yung hirap yung maglakbay sa ilang. Meron tayong nakasama nag-testimony na tumakas siya doon sa di ba? Tumakas siya Saudi. Tapos talagang lakad siya ng lakad, journey ng journey. Walang makinang tubig. Mamumugto na talaga yung kanyang hindi ka na makagalaw, hindi ka na di ba? Tubig yung kailangan. So ito, nasa wilderness sila kaya nawala na rin ng loob. Pero sabi ni Moses, But Moses said to the people, Do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Oh, today, today. Not tomorrow. Amen? Pero sabi kaya mo bang panghawakan ang sinabi ni Moses na yan? Yeah?
Pag titignan mo yung senaryo, yung practical, yung realidad, baga. Di ba? Baga, may problema kami, mabigat kang problema. Panghahawakan mo ba yung salita ng Panginoon? Di ba? Kailangan ng matinding pananampalataya dyan bago mo panghawakan yan. Halimbawa, sumakabilang bahay yung asawa mo. Di ba? Stage 4 cancer, for example, ano. Yung mga ganun ang mga... Pero sabi ng Lord sa pamamagitan ni Moses, huwag kayong matakot. Steady lang kayo. Di ba? Stand by. At tignan ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Gagawin niya yan ngayon. At ito pa yung huling praise, For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again. Not tomorrow, but forever. Amen. Yung nang-aapi sa iyo na yan. Yung, di ba? Nakikita mo ngayon yan, pero bukas, wala na yan. Di ba? Yung mga ganun. Pag ang Lord ang gumalaw, nothing is impossible with God. Amen. Pag siya nagtanggol sa iyo, sabi nga kanya, di ba? Sabi nga nung lahat na nagtangka sa buhay ni Moses, nung kanyang kapanahon, namatay na. O, lahat daw, walang natira. Tapos, dagdag na naman itong mga sumunod na henerasyon na ito. Di ba? You will never see them again forever. Ganda, no? Hindi nyo na makikita yan. Ayun nga, nalunod na sila. Amen. Amen. Tayo, ilang beses na ba tayo pinagtanggol ni Lord? Marami. Diba? Inilaban ng Panginoon. Yan ang magandang balita dyan. Ano ba? Hebrew 11:29. Pasa. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptian was saying to do were drowned. So, by faith, what happened to them? Dumaan sila Dumaan, naglakad sila, humakbang sila sa tuyong lupa. sa tuyo. Samantalang dating babad sa lupa. Di ba? Tuyong lupa, di ba? Oh. Grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Alang-alang sa firstborn ko. Di ba? Alang-alang sa inyo yan. Di ba? Yung ginawa ng Panginoon. So, ngayon po, yung sumunod na account, from Red Sea to the wilderness. Exodus chapter 15, verse 22 hanggang 19. Verse 2, no? Yan na po yung, account na yun, yung mga senaryo, kung anong mga senaryo meron doon. At alam naman natin, pagdating sa wilderness, ang dami sumablay dyan. Diba? Sa Red Sea, okay pa no? Red Sea, nakatawid Tama? Meron bang casualty before Red Sea? Wala pa, no? Sa wilderness, diba? Ang dami bumigay sa wilderness experience, Ang dami bumigay. Yan, yung mga reklamador, talang bumibigay dyan. Dami namang human ang pinakita, nagreklamo. Oh, dyan maraming casualty sa wilderness. Amen. Oh. Kasi naman, totoo naman talaga na nagkakasubukan ng pananampalataya pag ikaw na kakaranas ng kahirapan. Pagka maalwan, madaling masabi may pananampalataya ka. But when you are in trouble, yung bang talagang, but when you are experienced, yung talagang grabing pagdurusa na yan. Amen. Kaya kung minsan madali lang magpayo. Pero how about, Pastor, kung ikaw kaya yung nasa kalalagayan ko, kaya mo kaya? Di ba? Oo. Kaya minsan may nagsabi, Pastor, alam mo kung ako yung nakaranas ng karanasan mo, bibigay ako. Hindi ko kaya yun. No? Baka nakapatay na ako. May mga ganun mga sinasabi ng ibang mga tao. Pero it is all by the grace of the living God.
Kaya diyan ang bantayan sa wilderness. Amen? Madali kapag ka-promised land. No? Pero okay. Types found in Exodus. Ito yung types. Number 1, Moses is a type of Christ. Bakit? Bakit type of Christ si Moses? Why? Both of them are deliverer. No? Siya deliverer ng ng Israel from Egypt going to the promised land. Si Christ deliverer ng natin. All world. From this world, no? Mula sa mundong ito, no, na makasalanan. Di ba? Nga, Christ delivered us from sinful way of life. Amen? Yan ang type nila, no? Meron pa bang ibang types ni Moses kay Christ? Aside from deliverer? Is there any other types? Parang hindi magkaparehas ng yung pool. Iba yung twinkling pool. So, yun ang number 1, Number 1, types. Okay, number 2, Pharaoh is type of the devil. Okay, ito naman si Pharaoh. Type of the devil. Talagang matigas na yung puso. Di ba? Kaya, yun ang lumilitaw talaga si Pharaoh. Matigas na talaga ang puso niya. Kaya, para bagang hinayaan na lang ni Lord ang kanyang katigasan ng puso. Lawmaker po. No. Yung tanong nyo, ano pa bang meron si Moses? Lawmaker. Lawmaker. Lawgiver. O, yun. Pwede, Humility and servant leadership. Yes. Ang dami talaga mga types of Prophet. Ayun, deliverer. yung kanyang meekness, meekness. 'Di ba siya yung na tinaguri ang very humble, 'di ba? Sabi niya nga, siya, di ba? Mataas ang kanyang pinag-aralan. No. Then, kahit mataas pinag-aralan niya, andun pa rin yung kababaan Low profile niya. pa rin Low profile. Ganun naman. Okay, so Egypt is a type of the world. Amen. Kita nyo, yung mga Israelita, during the time of trouble, sinisi si Moses. Sana hinayaan mo na kami sa Egypt. At least enjoy kami doon. Di ba? Kahit nahihirapan kami sa trabaho, pagtapos ng trabaho, Ginebra San Miguel naman kami, di ba? Mga ganun, mga ganun, di ba? Enjoy life naman, di ba? So, yun ang Walang ilaw pa ron, kaya gusto bumalik no? bakit, ang marami mga Kristiyano rin ang hirap iwanan ng mundo. Di ba? Tama ba? Parang iba yung tawag ng kumikinang na mundo no? Kasama yung mga sexual relationship, di ba? Mga lust dyan in connection to that world, So, yun ang panghatak. Okay. Israel is type of the church. Why? Bakit type of the church ang Israel? Parang kahalintulad, Maraming palataya. marami, di ba? Yung, Maraming reklamo. madami reklamador. Gusto lang Ano ng ba? blessing. Pag kami problema na, sinisisi na si Lord. So, hindi lang sinisisi rin yung leader Yung leader. Di ba? Oh. Pastor kasi may kasalanan. Kaya, okay, Red Sea is type of the new birth. Red Sea, new birth, Bautismo. Parang dumaan sila doon. Di ba sila, sabi nga, lahat sila tingnan nyo, lahat sila dumaan sa Red Sea. Kaya ginagamit yung mga ibang... Ginamit ng ibang, na parang nabautismo sa Red Sea. Sila. Tingnan nyo, bautismado. Take note, bautismado silang lahat sa Red Sea. Pero pagdating sa wilderness,
Lumabas na yung kanilang mga Maraming habit. Ano? Hindi nila ipinamuhay yung bautismo tinanggap nila doon sa Red Sea. Di ba? Pala, malaking bagay. Diba? Eh, halos lahat ng henerasyon na yun patay. Di ba? Dalawa lang ba yung naligtas, di ba? Joshua and Caleb. Yung sa account ng mga kalani. 600 lalaki. Di ba? 600 lalaki. Oh. 600,000 pala. 22 at mamatay. Di ba? Uh, 2.5 million ngayon estimated overall. Biro mo. Kasi yung babae, maaaring 2.5 to 3 million. This estimated based on every country. 600 people. Eh. So, yan po yung ano, no? Klaro na yon. Types found in Exodus. Letter F, God's law for Israel. Ito. Kasi po, bago po dumating ang law, meron pong law existed sa kanila. Ang law na yon, yung law of Hammurabi. Hammurabi. So, yun ang law na kanilang sinusunod. Pero, pagdating dito, kaya during the time of Abraham, ni Isaac, di ba? Hinayaan maging asawa si Raquel, si Bilha, si Leah, di ba? Tapos yung anak ng mga alipin nila, anak niya rin. Common, gano'n. Nandiyan sa law of Hammurabi yun. Na existing sa kanilang law yun. Pero pagdating sa God's law for Israel, allowable pa ba yung law na yon? Di ba? Nawala na. Tama ba? Pangangalunya na yun. Pagdating kay ano ha. So, God's law for Israel. Israel escaped physical bondage in Egypt but still had much moral and spiritual discipline to learn. Moral at saka spiritual discipline to learn. 3 days after reaching Sinai, God called Moses to peak of the mountain where he once again established his covenant with his people. He laid its foundation in the moral, civil, and ceremonial laws which he gave to the nation. Ayan po. Kaya pagdating sa law, hindi lamang po yan 10 commandments o 10 utos. Meron siyang, yun nga, letter A, the moral law, the 10 commandments, set forth the duties of man to God and to his neighbor. No? Ito po, kaya nahahati lang ang dalawa, yung 10 utos. Yung relationship with our God, duty ng tao sa Diyos, at saka yung kaugnayan niya sa kanyang kapwa. Yung 10 commandments. At meron po mga civil law. No? Civil law, ito nga, the book of the covenant, Exodus 24:7, listed laws and penalties for breaking these laws. Nabasa mo yan sa Exodus chapter 20 verse 22, 23:13. Basa nga muna, 20:22. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Okay, 2022 po yun? Opo, chapter 20 verse 22. Yeah, 23:13. 23. Exodus. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan. At huwag ninyong bagitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Okay, so yan po, may mga batas na ibinigay, ano? Iingatan lahat ng batas na sinasabi ko sa inyo.
So, aside from moral law, civil law, merong ceremonial law. Included 3 mandatory annual fees. Yan. Regarding sa ceremonial law, ano po yung 3 mandatory annual fees? Nandiyan yan sa Exodus chapter 23, verse 14 hanggang 19. Ano po? Yung mga kapistahan, yan. Sa civil law naman, andyan yung mga utos. Like for example, kapag yung alaga mong hayop, nakawala, tapos nagwala at nakapatay, di ba? Merong penalty roon. Di ba? Meron ding penalty, like for example, halimbawa yung 7 years. Ano yung 7 years na utos sa kanila, yung alipin. Yung kapag ka meron kang alipin, maglilingkod sa iyo for 6 years. Diba? Tapos on that 7th year, anong gagawin? Palalayain mo na siya. Paglaya niya, mapaplunder yan. Papalalahan mo rin ng mga baon. Ganun yung mga batas nila. Tapos ngayon kapag ka nag-decide yung tao na manatili sa iyo, lalagyan mo na ng hikaw. Tatatakan mo na siya. Ibig sabihin, pag nag-decide na manatili sa iyo, alipin mo na for life. So, yun may mga batas na kailangang sundin. Yan po yung mga So, nahahati sa 3 law. Moral law, civil law, ceremonial law. So, alin dito ang existing sa atin? Ha? Yung moral law, pa rin? Applicable pa rin. Tama? Applicable. Binanggit ni Christ yan, ha? Di ba? Hindi natin yan nangalan sa dalawa, di ba? Ay, yung civil law. Civil law. Depende. Di ba? Di ba kasi may mga law sila doon na regarding sa lupa, regarding doon sa lalo na yung kasama pa sa moral law yung ang sino mang manungayaw sa kanyang magulang ay dapat patayin. Nandiyan yan sa Exodus. Di ba? Yung magbuhat ng kamay sa kanyang magulang, papatayin. Babatuhin. Pero may Babatuhin. babatuhin hanggang mamatay. Death penalty talaga. Magmurahin mo, salitaan mo lang. Moral law, civil law. Ano yun? Civil law o moral law? Moral. Moral. Kasi regarding sa relationship sa magulang, pag ikaw naman lalaki, nagdududa ka sa asawa mo na niloloko ka, merong ipinapainom Di ba? Pagka pinainom mo yung isang bagay na yon at lumobo yung kanyang tiyan, guilty siya. Yung mga nagkaroon, parang nagka-cancer o whatever, di ba? Nagkasakit. Hindi naman dami mga So, meron silang law sa civil na hindi applicable sa atin. Tama ba? Amen? How about yung ceremonial law? Is it applicable sa atin? O lahat na ceremonial law ay abolish? Sa ating mga nagbabasa ng Biblia, ang buwis na yun. Ang nagpa-practice lang yun, yung mga... Ay bakit may mga Kristiyano na Gentile Christian, nagpipisting, Feast of Tabernacle, Feast of Sukkot, Feast of the Trumpet. Yung mga tatlong, di ba, common na feast. Feast of the Passover. O nga, Feast of Tabernacle, yung mga... If you are a Christian, if you are a Israel Christian, Jew Christian, walang problema for you to observe yung ceremonial law ng mga kapistahan. Sila yung babae, yung babaeng nagdala ng malaking plat sa Israel.
Oh, Yan. yun. Nagpapractice yan sila ng mga supot. May mga ganyan na. Hindi, yun nga, yung debate, kasi issue yan, ha? Ano, pwede ba natin i-observe, pwede ba natin i-celebrate? Parang ang maraming pista ka rin kasi nangyayari doon, iba doon at saka ibang sa kapanahon natin. Walang problema sa kapistahan ng mga Roman Catholic. Talagang abolish sa atin yun abolish yun. The question is all about yung feasting, yung kapistahan in connection to ceremonial law, yung nga, feast of the Passover, feast of the unleavened bread, feast of the trumpets. Is it advisable or applicable for us to commemorate or to celebrate? Hindi na po siguro. Kasi hindi naman tayo Israelites. Yun nga, di ba? Gentiles tayo. Law for Israel, yun naman tayo. Sakot sa batas ng para sa mga Israelites. Hati kasi dyan, ha? Sa totoo lang, may mga naninindigan na, Kasi hati talaga dyan. Yung How about if, halimbawa, if we celebrate, may mawawala ba sa atin? wala. O, yun, di ba? Ano, ganun eh. Yung, Kasi katulad lang yung Maapektuhan ba yun? nagdala pa siyang oo. trumpet na na Oo. si Bishop, sino ba to? Bishop Parang, Bernie, Oo. Malitaw. O, may trumpet yun. first time ako nakakita ng Ihip gusto ko yun. makita, Oo. nung ako makita, gusto ko sanang ipan yun eh. Yung pag-ihip niya, alam mo, merong ano yan, merong mensahe. May message, kaya dapat alam mo ang pag-ihip niyan eh. Merong pag-ihip niya na ano, ang tunog niyan eh, ang dala, kapayapaan. Di ba? War. Pag inihipan niya na ano, may tunog ng ano yan, ng, may paparating na kaaway. Warning. Oo. Ganun. Punta sila dito ng Jubilee sa Pilipinas. Yung mga- Oo nga, yun nga yung question ko eh, no? Oo, tapos Tapos sila nag-celebrate. ano sila sa ano ba to? Tapos nag-recruit sila ng mga bumuo sila ng mga 100 ba o 700 na choir. At kasama ako dun sa choir. At nagpa-audition sila sa maraming churches. Doon ang audition sa William Hope Dinanap, sa EDSA. Tapos nakuha ako, kasama ko dun sa choir. Talagang ano, mga kinakanta namin eh, puro mga Hebrew. Mga Jerusalem. Oo, di ba? Oo. Jerusalem. Oo. Ganun talaga. Ang ganda rin ng mas pakiramdam Hindi ko eh. naintindihan Di yun ba? noon. Bata pa ako, hindi ko naintindihan yun noon. Bakit may gano'n? Meron pa sa Bible ka? Oo nga. Yan ay feasting ng mga Israelita talaga. Required sila diyan. Actually, yung ano, yung 'di ba yung pagbaba ng Holy Spirit, Feast of the Pentecost. Mula sa kanilang mga bansang pinanggalingan, nagpunta sila ng Israel. Kaya nandoon sila. Nung dumating ang bumaba ang bautismo ng banal na Espiritu Santo. So kasi ino-observe nila yung mga kapistahan na yan. If you are a Jew, no? Required ka talaga na na i-celebrate mo yan. Yung sinagupahan ko. Oo. Sisip-sip. Oh, yun, di ba? Yung nasa Baguio. Yung nakalaping Oo. Philippine flag sa Israel. Yes. Oo. Kalimutan ko yung babae. Parang ano yun eh. Hindi ba siya yung Kaya lang, yung mga Israelita, bawa, Israelita ka, ire-required mo sa mga Gentile Christian na i-observe yun. Pag hindi nyo ino-observe yan, ibig sabihin, hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ganun naman na nagiging debate yan. Parang yung kaso lang din ng pagtutuli, di ba? Ang mga Israelita may covenant ng circumcision kay Abraham. So, when they become a Christian, okay, naging Kristiyano na sila. Kristiyano sila, Jew-Christian sila, continuous yung observation ng circumcision. Merong nakasamang mga Gentile Christian na hindi nagpapatuli. So,
Kaya nire-require din ng mga Jew Christian, oy, magpatuloy kayo para makapasok kayo sa covenant. Di ba? So, yun Kaya ang... nagkakaroon na ng mga faction ng Christian. Yeah, kaya nagkakaroon ng ano... Sa Bishop, sa Muslim, sa Diakono, ang unang tanong, natuloy ka ba? Sila tuloy din eh. Literal, physical. Oo. Oo. Kasi kung hindi ka, ang pagtuloy daw sa kanila din, people of God ang turing. Oo. Oh, Kaya lahat na natutuloy, sa people of God. people of God, oh, ito mo, circumcision ang kanilang. Parang circumcision ang batayan for them, for to be saved, to become people of God. Kaya If you nagdidiri are sila sa mga Nepali, mga Nepal, mga hindi, mga European. Hindi, malaking bearing talaga yun, yung circumcision na yan sa kanila. Israel at saka yung sinasabi mo, mga ano, mga Muslim. Ayaw nilang tumabi sa mga ibang alain na sa dahil madumi daw sila yung isla. Gusto pa nilang kakabi Christian kasi tuloy din ng Christian. Ayaw daw na tauhan ng Diyos. We're on the same side. Figure pa rin. Kaya hindi nila alam, ay ibang hindi. Okay. So, tuloy ko lang ng konti. Meron pa tayong oras. Ano? Punta tayo sa... Actually, yung loan yan, 613 loans yan. Di ang tanong dito, Bishop, Ano? sa atin, Oh. ito ba'y dapat natin ipahiran, dapat natin gawin, Oh. or hindi? Yung ceremonial law. Yung ceremonial law, civil law, mga ganun, mga law. Tayo ba'y kasali nito kung mandatory? Yung total, nagsasayo na ng galing salitang mandatory. Oo. Oh, hindi mandatory. Pero kung i-observe mo, hindi kita hahatulan. Di ba? Depende sa iyo yan, bahala ka, no? Pero wag mo lang gagawing doktrina yan. Na sasabihin mo kapag hindi kayo nag-observe niyan, hindi kayo ligtas. Hindi kayo people of God. Ang problema, Diba? kapag pinapractice mo kasi yan, nag-create ka ng Faction, no? faction division. At saka, in the long run, pagpatay ka na, magiging, yun na nakamulatan, magiging gospel na yan sa mga susunod na henerasyon. Na pagka hindi mo ginawa, hindi ka nakabilang sa kanila. Yun nga. Ganun ang mga naging relihiyon. Kaya kailangan maging... Yung mga relihiyon na meron tayo ngayon, meron yung pinagmulan mga 100, 200 years ago. Na nung una ay gano'n lang, simpleng practice lang, pero katagal-tagal naging gospel na sa kanila. Nahanapan nila ng verse sa Bible, nakalagay dito yan. Kaya mali kayo kung hindi nyo pinapractice. Judgmental na. Yan ang problema. Kasi marami talaga gumawa ito. Lalo na itong pista ng walang bread. Actually, may mga Kristiyano pa nga na nagugulat ka gospel nung dati. Nakarinig ng seminar about Yeshua HaMashiach. Pangalan, yun nagkadebate na pangalan ng Diyos. Kailangan, you need to take the name of the Lord your God in proper way. No need to use Jesus Christ. But you need to use Yeshua HaMashiach. If you are not using Yeshua HaMashiach, ikaw ay diba? Oh. Ang daming Oo. Kasi nga, sige. Kaya mainam na talagang huwag na lang i-practice. Total, kung tayo naman ay descendants at Gentile Christians under Paul, sinabi ni Paul sa Colossians chapter 2, kaya huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, humiling tungkol sa mga kapistahan, sa mga buwa, o sa araw ng Tinutukoy niyang pamamagitan. kapistahan. Oo. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan. Colossians chapter Chapter 2, verse 16 to 17. Mga taga... chapter 2 Colossians Chapter 7. verses 16 16 to 17. to 17. Oh, yan, di ba? Hindi na kailangan. Ito, connection ng Romans 4:8. When Christ came
That was the end of the law. Hanggang sa Roman. Okay, so clear na. Yan nga sabi nga sa inyo, actually 613 laws yan eh. Yung mga laws na yan. Dami niyan. So hindi lang 10 commandments sala, hindi lang 10 ang utos. Ang dami, may mga civil law, merong ceremonial law. No? Sa ceremonial law, pagka ikaw ay mananambahan, kailangan mo magdala ng ng tupa o na para i-shed yung dugo, di ba? Para At walang kapintasan. oo, tapos pa, blemish pa o unblemished pala. Alay, ilan ng alay. Ala, iba makakalugdan pa ng Diyos. Di ba? Kasama yan sa ceremonial law. Yung padugo. Kaya kung ito si tama binasa mo Colossians chapter 2, abolish ang ceremonial law. No? Abolish ang ceremonial law. Hindi na tayo required talaga para gawin yung mga bagay na yun. Kasi unang-una, ang premise kasi doon, law kasi yun. Pagka Part of yan law, ay oo. sinimulan mong i-practice na parang in commemoration lamang, and then when you pass away, several years after, dumami na yung congregation mo, yung church mo, yung papalit sa'yo, magiging doctrine na nila yun. Magiging law na sa kanila yun. Ipapairal na nila yun. Nagkaroon ka na ngayon. Kaya, gano'n ang nangyari ngayon. Nagkaroon na ng kakaiba-iba. Kaya nga, isa tong ngayon usapin sa lalo sa online, no? Itong lalo sa pagkain ng baboy talaga. Yan. Oh. Malakas talaga ngayon ito eh. Yung sa social media, madalas talaga ito nakikita natin. Yung Rosh Hashanah. Yung Rosh Hashanah. Oh. Bagi yun, di ba? Kasama yan sa celebration nila yun eh. Oo. Being place of the in year of gathering. Yearly in. Pagtatapos ng pag New Year. No, kasi merong Place of yung the- 3 major feasting sila na ino-observe. Yun ang Okay, any other reaction or comment sa pinag-usapan natin? So saan law tayo? So, Ah? kung hindi tayo moral, saan law tayo? Sa moral law, existing yan. Dito Yung tayo relationship sa mo moral kay law. Lord, yung relationship mo sa tao, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, di ba? Ito yung atin. Oh, pasok tayo dyan. Yung civil law, case to case. Kasi meron silang law na hindi naman natin wala naman nangyari sa ating ganun. Di ba? Tapos yung mga law natin, siyempre may barangay law eh. Kasama ba sa civil law or moral law yung paluin mo yung anak? Hindi siya mamamatay pag siya ikinastigo mo yun. Kasi ngayon, bawal na yan. Oo. Yan. Moral ba yan? O civil Oh, sa kanila? kung tatlo yan, siyempre sa yan, pwedeng moral law yan, regarding sa yung disiplina ng bata. Kasi ang ina-avoid doon, yung walang taros na pamamarusa. Diba? Yung pamarusa na talagang, Sobra. Yung wala sa ginamit ko ulo. yung nababasa kasi natin, yung parusa ng bata, yung ginamit ko yung stick eh. Ngayon, hindi naman stick eh. Sinturo na kamao. sa sako, ilagay mo sa sako, hindi talaga lumabas na sa biblical. Kaya lumabas yung batas ng child abuse. So, Bibitinin mo. Patiwari. okay, that's all. Thank you for your time, Dito tayo sa susunod, yung, pag-usapan natin yung tabernacle. Sige po, tayo po yung manalangin. Pastor Julie, close us in prayer. So, mag-pray. Aming Diyos na pagpala, mabuti,
punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng biyaya. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabi ito na muli ay dinamo mo kami dito sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa aming mahal na bishop na patuloy na nagtuturo sa amin at ini-impart sa amin, Lord, ang kanyang mga knowledge tungkol the word, your word. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito sa amin muling paghiwa-hiwalay, O God, ay pagsamantalang paghiwa-hiwalay, hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang lumabay sa bawat isa sa amin. At ingatan niyo po kami, Panginoon, na makarating kami sa aming mga tahanan ng ligtas, O Diyos. Salamat, Panginoon, na maraming sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa lahat ng mga itinuro mo sa amin sa gabi ito. Hiling kadakilang Diyos, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. See you on Saturday.